Ayun po mga kabida, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Naku po, nakakabaliw po itong balita po, ano, mga kabida. Mantakin nyo ha, ito hong si Ramil Madriaga daw mga kabida ay inoferan po ng 1 billion pesos para lang po itigil yung kanya hong planong pagtistigo po laban ho kay Vice President sa Duterte. Ano? At alam nyo ba, tinanggihan daw niya ito hong offer na 1 billion pesos. Naniniwala ho ba kayo? Unang-una may ganung offer. Tapos pangalawa po, kung totoo man po mayroong ganung offer, tinanggihan po niya yung 1 billion pesos. Ang laki po ng pera niyan. Okay? Hindi ka na gagawa po ng anumang krimen yan para lang po magkapera, no? Mga kabida, ano po? Diba? Eto, babasahin ko lang po, ano? Ito pong article ng Ang Balita ngayon. Ito po. Tinanggihan ang bilyon. Ito yung title po, ano? Mga kabida. Lalaking nakakulong sa kasong pagdukot ng tao kapalit ng pera. Tumanggi umano sa 1 billion pesos na suhol. Ayan. Ito yung post po ng Ang Balita ngayon, ano? Mga kabida. Alright? Nag-viral sa social media ang pahayag ng abogado ni Ramil Madriaga matapos igiit na tinanggihan umano ng kanyang kliyente ang alok na hanggang 1 billion pesos upang huwag tumistigo laban kay Vice President Sara Duterte. Grabe naman. Okay? Yung ganun. Para bang lumabas po dito mga kabida, no? Na yung nag-offer, may connection po kay Vice President Sara Duterte, ano? Sa panayam sa programang Storycon ng One News, sinabi ng abogado ni Madriaga na si Attorney Raymond Palad na may nag-alok umano ng 500 million hanggang 1 billion pesos upang hikayatin ang kanyang kliyente na huwag tumistigo. Oh, so, ang ibig sabihin ba dito, yung nag-offer ay inutusan po ni VP Sara para lang po pambinsihin ito hong si Madriaga na huwag hong tumistigo, ano? Mga kabida, parang ganun ba? Okay? Kasi parang ganun yung tunada na may connection po kay Vice President Sara Duterte yung nag-offer kung totoo man po, ano? Na may offer, ano? Okay? Ayon kay Palad, ganito umano ang mensaheng ipinabot kay Madriaga. Okay? O eto, babasahin ko ha, yung sabi po ni Palad. May 500 million pesos to 1 billion pesos dito. Name your price. Grabe naman, name your price ha. Unlimited ha. You don't need to recant. Basta wag ka lang magtistigo. Ayan. Dagdag ng abogado, sinabi umano ni Madriaga na magpapatuloy pa rin siya sa pagtestigo sa kabila ng naturang alok. Ayan. Si Madriaga ay kasalukuyang nakadetine sa Metro Manila District Jail Annex sa Camp Bagong Diwa matapos siyang maaresto noong Hulyo, 2023 ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Group. Ayon sa pulisya, inuugnay siya sa isang kidnapping o kidnap for ransom group at kabilang umano noon sa top 5 most wanted persons ng anti-kidnapping group. Ang kasong kinakaharap niya ay may no bail recommendation at nananatiling pending sa korte. So, kidnapping for ransom pala yung kanyang kaso. So, meaning, nandukot siya po ng tao, di umano, para lang po magkapera. Tapos, here comes may report at ayon po sa kanyang abogado, na inoferan po siya ng 1 billion pesos, para lang po hindi tumistigo. Simple lang po yung, yung gagawin po niya. Hindi lang po siya tumistigo. Magkakaroon na po siya ng 1 billion pesos, mga kabida. Pero tinanggihan daw, mga kabida. Naniniwala ho ba kayo? Inakusahan nga siya na nandukot po ng tao para lang po magkapera. Tapos ngayon, may 1 billion pesos. Easy money po yun, mga kabida. Tinanggihan po niya. Nakakaloka talaga. Alright. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na nasangkot si Madriaga sa kidnapping case. Noong 1997,
hinatulan siya ng Pasig Regional Trial Court ng death penalty sa kidnapping ng negosyanteng si Vicente Uy. Gayunman, pinawalang sala siya ng Korte Suprema noong 2003 matapos sasabihin ng High Court na kulang ang ebidensya at hindi kapanipaniwala ang testimonya ng nag-iisang witness. Ayan. Dahil sa mga pangyayaring ito, may ilan sa publiko ang nagpahayag ng pagdududa sa aligasyon ng umano'y alok na suhol. Para sa ilan, kapansin-pansin ang contradiction ng kwento. Isang lalaking nakadetine sa kasong kidnap for ransom, isang krimen may kinalaman sa pagtukot kapalit ang pera sa sinasabing tumanggi sa alok na hanggang 1 billion na suhol. Gayunman, nanindigan ang kanyang abogado na totoo ang kwento at hindi ito imbento. Sa ngayon, ang umano'y alok na suhol ay batay lamang sa pahayag ng kanyang abogado at wala pang inilabas na kumpirmasyon mula sa mga otoridad hinggil dito. Ayon. So, 500 million hanggang 1 billion pesos po na offer o alok kay Madriaga para lang po umatras dito ho sa pagtistigo laban ho kay Vice President Sara Duterte. Naniniwala ho ba kayo sa pahayag po ng kanyang abogado? Anyway, yung source po ng kanyang abogado ay si Madriaga naman po, diba? So, para sa akin, hindi ho kapanipaniwala po, Kasi mantakin nyo, inakusahan po ng kasong kidnapping for ransom. Ang ibig sabihin po, nandukot umano, ito hong si Madriaga para lang po magkapera. Magkano lang ba yung ransom kung sakali totoo po yun, mga kabida? Aabot ba ng 500 million? I don't think so. Okay? Aabot ba ng 1 billion pesos? I don't think so. Okay? Kung totoo yun, granting for the sake of discussion po, mga kabida. Alright? Pero dito ho, sa offer, 500 hanggang 1 billion pesos. Tapos may sinabi pa pong name your price, meaning unlimited po. Tapos tatanggihan mo na simple lang po yung gagawin po ni Madriaga po, mga kabida. Hindi lang po siya tumistigo. Tapos may 1 billion na po siya, mga kabida. Okay, hindi na po kailangang mandukot po ng tao para magkaroon po, hindi na po kailangan mandukot po ng tao para po magkaroon po ng 1 billion pesos, mga kabida. Di ba? Naniniwala ho ba kayo? Para sa akin po, para sa akin po, parang nag-contradict dun ho sa sitwasyon po ni Madriaga po, mga kabida. Alright? Parang nag-contradict po. Kaya nga, para sa akin, ito, my personal view, invento lang po ito, Gawa-gawa lang po ito, Just to picture out, mga kabida, na may ganong halaga talaga ito kung si Vice President Sara Duterte. Kasi pinoproject kasi nila, dito ho sa kaso po ni Sara Duterte sa kanyang impeachment po, kabilang kasi doon yung unexplained wealth. Okay, dahil ho sa kanya daw pera sa bangko, unexplained wealth. Okay, bakit nagkaroon daw siya ng ganong kalaking halaga po sa bangko, mga kabida? At ito naman po yung aligasyon po ni dating Senador Antonio Trillanes po, In fact, willing nga itong si Trillanes daw, mga kabida, na tumistigo, Diyan po sa impeachment court, kung sakali man po, matuloy po itong impeachment trial, ni Vice President Sara Duterte with regard doon ho sa kanyang bank accounts. Okay? Kanyang unexplained wealth, So parang pinoproject dito, mga kabida, na itong offer na 1 billion pesos ay posibleng nanggaling po sa kampo po ng Vice Presidente, Kasi sino naman po yung maglakas ng loob, na magbigay po ng 1 billion pesos. Tapos ang kapalit po ay hindi lang po tumistigo ito kung si Madriaga against the Vice President, Diba? Gusto ho nilang i-connect yung offer na 1 billion pesos doon ho kay Vice President Sara Duterte, Yun yung analysis ko lang po, mga kabida. This is my own personal opinion, po. Okay? So kayo, naniniwala ho ba kayo dito ho sa balita po ng kanya abogado po ni Madriaga,
na inoferan po yung kanyang kliyente po ng hanggang 1 billion pesos. Okay? Para lang po tumiklop. Okay? Dito ho sa kanyang pagtistigo laban po kay Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment proceedings po, ano, mga kabida. Okay? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.